bumalik, ha? Ah, sa kusina ka na dumaan. Medyo uli-anin sa kabahala ka na. Magmano ka, Steve? Matanda ka mag-anak ng iyong papa. Uy, kuha niyo yung mga nagkakata. Sige, aakyat na muna ako. Wala ka magpahinga ka. Kumusta, Emilia? Mabuti. Maupo ka. Siguradong pagod na pagod ka. Pasensya ka na, hindi ako nakapagpaayos ng bahay. Kasi hindi ko alam darating ka. Mila? Mila? Mila! Maglabas ka na maiinom. Opo. Maupo ka. Ay, naku, ang tagal ko nakaupo sa kotse mula sa Maynila, eh. Sana sumulat ka man lamang. At nang nasalubong ka namin sa airport. Hindi na bale. Meron naman akong kaibigan nagpahiram sa akin ng kotse. Siya nga pala. Nagtuturo ako ng piano. Napakinabahan ko rin yung pinag-aralan ko sa kolehiyo nung araw. Natatandaan mo yung to sa itaas? Yung dating bodega? Pinaayos ko na at pinalinis. Doon ka muna. Tahimik at mahangin doon. At tiyak na makapagpapahinga ka ng husto. Si Papa? Malubhana. Hindi namin alam kung anong sakit niya. Ayos sa doktor, ayos sa ospital. Kuminsan ayaw kumain. Ayaw ng ganito. Ayaw ng ganon. Naku, Pura. Hindi mo lang nalalaman kung ano aking dinaranas. Puro hirap. Araw at gabi. Ay, puro sakit ng ulo. Tignan mo nga itong halaman, hindi man lamang mailabas. Ay, naku. Mila? Mila! Yung halaman, bakit hindi mo inilabas? Yung mainom! Ako, inahanda ko na. Ay, naku. Gusto ko nang tignan si Papa. Tumuloy ka. Pura. Pura. Huwag na kayong kumilos.
mga kaibigan. Yan po mga kaibigan. Senador Coranya mga kaibigan. Hindi po makikita sa ating larawan. Erlinda, gwapo. Ilan po kayo mga kapatid ng ganito pong klaseng pagtatanghal sa inyong buong buhay mga kaibigan. Wala po kaming pinipili. Pasok po kayo, pasok. Wala po kaming pinagkangin, bata o matandami at para wala po halagang 10% po lamang. Pasok po kayo mga kaibigan, pasok. Kaya, hala mga kaibigan. Tuloy po kayo mga kaibigan. Opo mga kaibigan, Ay, sa'yo, kung sumunod tayo. ang batang pinaglinis sa agila. Kung ano kayo ng tigil, ano ba ang inyong inintay? Tuloy na po kayo. Opo mga kaibigan, Senador Coranyo. Pinaglinis sa agila mga kaibigan. Sa kaunaan ng pagkakataon, ngayon nyo naman pumapanood ang ganitong klaseng bata na matalino na pinaglinis sa agila mga kaibigan. Siya po'y sumasayaw. Sumasayaw mga kaibigan, umahawin at meron pa rin siyang drag exhibition na pinapamalaki. Tuloy ko mga kaibigan, maaari mo kung sino kung pag-ibas na laging sa inyong mga kaibigan. Ako nga pala si Ali. Ako nga pala si Alex. Ikaw, ano pangalan mo? Erlinda. Ano ba naman, Mila? Dali-dalian mo naman. Kaninang pa dapat dinala yan? Saan ba tubig? Hinahanda na nga ho eh. Ako na magdadala. Ay, Diyos ko. Aha. Nakakapeste talaga. Ano ba naman to, Mila? Hindi mo malamang to hiniwa. Dali mo sa labas at hiwain mo. Apo. Ako, ang hirap talagang ito iisa ang katulong. Hindi katulad nung araw. Si Nana Sabel. Pinalis ko na. Matanda na kasi. Tsaka malaki na si Erlinda. Wala na siyang alagaan. Wala kaya tang pinagbago, Ate Pura. At lalo pang bumata. Selma, tingnan mo ang kanyang damit. Siguro ang mahal niya sa Amerika, no? At siya nga pala, Pura. Kumusta si Fred, mga bata? Si Fred ay busy sa ospital at ang dalawang pamangkin niyo ay mga dalaga na. Ano nga palang pangalan nila? Ann at Dina. Pati pangalan, stateside na. Baka hindi na marunong magtagalog sila. Marunong, tinuturuan namin ni Fred eh. Natanggap mo ba ang sulat ko? Oo, kaya nga ako narito eh. Manuling, ang aga-aga naman beer niya na. Ano ba naman? Pampagana lang yan eh. Pampaganay, nakakaapat ka na. Dala mo yata ang buong Chicago ah. Mga pasalubong lang yon. Eh di, nagkagulo si na Domeng kanina. Parang langgam na nabulabog. Bakit tila yata nilusom na ng mga taong yon ang bahay na ito? Nung una, si Doming lang nandito. Nasunugan daw, nakiusap sa papa. Sumunod si Chayong at si Ike. Nandyan na yan eh. Pasyensya na lang. Nakakagulat naman ang kotse mo. Ah, hindi akin yon. Pinahiram lang ng kaibigan ko si Sonia. Naisip ko nga, sa pagbalik kong ito, ay tignan na rin kung maaari akong manatili uli rito. Sayang naman ang trabaho mo doon. Ang laki-laki pa naman ang kinikita mo. Marami akong kaibigan sa Chicago na nagsiuwi dito, katulad nga ni Sonia. Maayos naman ang kanilang buhay. At saka isa pa, gusto na rin ni Fred na bumalik kami dito. Aba kung ikukumpara mo sa Amerika, di malitang kikitain ni Fred dito. Sa edad namin, mahalaga na rin na magkaroon ng direksyon sa buhay. At gusto ko naman masubukan ng mga bata ang pamumuhay dito. Saka isa pa, kayo lang naman ang pamilya ko eh. Oh, bakit ngayon ka lamang? Gabing-gabi na? Huwag mo sabihin sa akin na sa eskwelahan ka na naman galing. Eh marami pong pinagawa si Miss Santos eh. Maraming pinagawa. Gabing-gabi na kung saan ka nagbababad. Kababae mong tao, ano lamang sasabihin ng mga tao? Oh, tama na. Tama na. Eh, ikaw nag-spoil dyan, ah. Lagi mo kinakampihan. Siya nga pala, Pura. Si Erlinda.
Erlinda, ang tiyapura mo. Kamusta po kayo? Sige, magbihis ka na at makakain ka na. Ah, bakit ganyan ang ayos ng buhok mo? Bakit ho? Uso ho ito ngayon eh. One-sided. Ano one-sided? Bay, mukha kang bailarina yan ah. Asin mo yan. Opo. One-sided, wow. One-sided kung mukha mo yan eh. Tama na, tama na. Kapar yan. Tingin ko maraming pera yan si Pura. Parang dagayan sa katitiran eh. Baka naman gusto niyang magsinyora rito. Baka akala niya napakadaling magpalakad ng bahay dito. Kunti lang mong kailangan pera para matubos ang bahay na ito eh. Ano sa palagay mo? Makatulong kaya si Pura? Kapatid mo siya, di tanong mo sa kanya. Parang hindi mo naman alam. Hindi kami magkasundo niya nung araw. Kasi anak lamang yan sa labas eh. Hanggang ngayon, pabaya ng pinipilit mo. Bakit hindi ba totoo? Kung di sa amin wala mang mangyayari sa kanya. O siya, totoo na nga kung totoo. Bakit ba para kang nagsisentimento pa para sa kanya? Akala mo yata hindi ko nakikita mga pagtingin-tingin mo sa kanya kanina. Hoy, Manuling, hindi ako bulag. Emilia, please ha, tama na yan ha. Kumusta ang papa? Natutulog na. Ikaw rin dapat na magpahinga. Alis na ako. Bakit hindi ka pa dito matulog? Sa bahay na. Diyan lang naman kami sa labas ng bayan eh. Hindi ko pa yata kilala ang mister mo. Hindi ko asawa si David. Kasama ko lang siya sa bahay. Anong sabi ni Emilia? Tungkol kanino? Kay David? Wala naman siyang masasabi eh. Kahit papano, nakakatulong pa rin kami. Si David nga, buwan-buwan nagbibigay ng pera. Kung makikinig ka sa sasabihin ng tao, walang mangyayari. Tsaka natuto na rin ako. May mga bagay na dapat tanggapin. Sige, lumakad ka na at nang hindi ka masyadong gabihin. Really, Pura. Wala ka nang makikitang ganito ngayon. And look at this mirror. It's so unique. This is a rare example of art deco. At itong isang to, luma nga, pero maganda pa. As a matter of fact, this entire house is a striking example of Art Nouveau at its best. Oh, tingnan mo itong stained glass divider. 1930, pero buhay pa ang mga kulay. Oh, itong wrought iron balustrade, buong-buo pa. Maraming mga bahay of Spanish vintage. Pero this house, it's one of its kind, 1920 Art Nouveau. Kaya nga kita pinatawag eh. Perhaps you can do something about the house. Sayang talaga. One day, nakatayo ang bahay mo. Pero the next day, giba na. At ginawa ng apartment o munisipyo. It's a great pity. Kung itong lumang bahay na ito walang mag-aalaga. That could happen to this house. If you don't do something about it, it will rot or decay. Well, what do you suggest? 3 months ago, when I came back from the United States, I joined the committee, the historical committee. At ang trabaho namin, Pagkabahin ng lumang bahay. At i-convince ko na tulis ko. Para sa akin naman yun eh. Sa palagay mo kaya yan ang dapat gawin? Kung hindi naman alagaan, mabuti pang ipagbili. In that case, everything is intact. Walang nawawala, walang nasisira. That's my suggestion. Alam mo naman ang mga tao ngayon, wala silang respeto para sa mga lubang bagay. Just because it's old, they either throw it away or get rid of it. Nadinig niyo ba? Ay, yung babae ang tagadinig ng bahay. Ano pa ba mga Ano ka ibisado sa bahay? Bakit Ano ibisado? Nadinig ko. Mukhang ipagbibili ni Pura ang bahay. ba't niya naman ito bibili? Nadinig ko sabi eh. Hindi naman kami ito. Paano kayo maniwala eh? Alam
ayaw nilang maniwala sa akin eh. Maniwalang ano? Yung babae, interesado sa bahay. Interesadong ano? Aba eh, ang tagal tinignan yung bahay, tapos yung mga muebles isa-isa. Eh, mukhang gusto ni Purang ipagbili ang bahay. Eh, sino ba yung babaeng yon? Ayan na si Pura. Kausapin mo. Pura? Eh, sino ba yung babaeng dumating dito kanina? Kaibigan kong taga Maynila. Eh, bakit naman siya nagpunta dito sa atin? Dumadalaw lang sa akin. Ay, Pura, maalala ko nga pala. Kailan nung ba tutulungan sa mga pamangkin kong matanggap sa US Navy? Eh, ilang beses sila nag-apply, hindi ko silang tatanggap eh. Chayong, wala akong nalalaman dyan. Eh, bakit naman kami walang nalalaman tungkol dyan? Wala kaming kakilala sa isa. Ay, yung petition mo na kaya sila. Saka ho. Nang magkaroon sila ng trabaho doon. Chayong, kung yan ba namang mga pamangkin mo ay naghanap ng trabaho dito, kahit na anong trabaho, eh di kumita kahit na konti. Hindi yang maghapong nagbibibinggo lang. Dito ako pinanganak at lumaki. Ito'y bahay ko. Baka nakakalimutan mo, Pura. Katulad ng lupang yan, matagal nang naipagbili yan. Alam mo, mula nang magkasakit ang ama mo, si Emilia nang namahala. Pero wala siyang nalalaman tungkol sa bagay nito. Kaya ang nangyari, unti-unti na yung naipagbili yung lupa. Buti kayo, hindi nyo naisipang umalis. Sa edad kong ito mahirap na magpalipat-lipat. Katunayan kinukumbisi nga ako ng panganay ko na tumira na sa kanila sa Maynila Pero ano naman ang gagawin ko roon? Kailangan na rin ninyo magpahinga. Ay, kaligayahan ko nang matira dito. Mabuti na lamang at naiwan dito ang anak kong si Tina at siyang namamahala dito. Ang kanyang asawa ay jeepney driver dyan sa kabilang bayan. Marahil nagtataka ka sa mga tao dito. Pare-pareho lang ang buhay namin dito. Konting pera ngayon, konting pera bukas, tama na. 3 beses lang kumain sa araw kontento na. Kung minsan mahirap ang tumatanda sa isang lugar. Hindi pwedeng basta bunutin tulad ng isang halaman. Naintindihan ko yon. Ano ba na bata yan? Umiyak na naman yung isa. Biling! Ano ba iyak na iyak na anak ko yan? Hoy, papahalin mo nga! Eto nga, nalalasin ako na! Ipakainin mo lang yung na papaya! Biling, pinawagan mo ng malamig na tubig ang dabaw ng bigri at nang yan ay mga ginawahan. Electrang Giole, 50. Electrang B. 9. Nebe. Ako, napakaswerte talaga yung si Pura, no? Abay, akalain nyo, kung umalis yan dito halos walang damit. Nung dumating siya, yan, nagkaroon pa siya ng kotse. At may sarili ng driver. Anong numero? Electrang Ang trabaho ng M. Sapura sa state. Aba, insurance manager daw. Kaya akala ko ba yung supermarket? Hindi, insurance manager. Ano na ba Eh, bakit? Sino ba may sabi yung supermarket? Ewan ko, basta alam ko, insurance manager. Magkano naman ako? Hindi, kita sa isang buwan. Ay. Aba, kung manager, syempre, malaki yun. Siguro mga $300. Oh, $300 times 7. Anong? 7 and a half. Magkano? 2,000 mahigit yan. Oh, 2,000 mahigit. Ano yan? Ang laki. Ang sabi niyo insurance manager Oo. kung 300 lang, 49. napakaliit niya. Ay, magkano? Manager mga 800 hanggang 1,000. Oh, sarado na sarado. Maliit pa yan eh. Times 7 and a half. Magkano? 7,500. 7,500. Ano yung libo? 500.
Aba, hindi ito college graduate. Magtutuwad man siya rito. Huwag naman hindi nakikita ng gano'n. Kaya nga ba naman yan ang sinasabi ko eh. Ang swerte at pagkakay nasa sa estate. $7.5. Kaya kayo, oy. Dating, pagigihin naman ninyong pagre-review ninyo na matanggap kayo sa US Navy. At nang makarating kayo sa estate, dahil ang tsakuran nyo. Diyan kami na kayo lang naman may gusto tayo mag-US Navy. Pwede ko, hindi na ako kukontrahin. Ang kayo Hindi na naman yung kami. Tama si Chayong. Walang mangyayari dito sa atin. Habang buhay, magagaya tayo kay Emilia. Paturo-turo na lang ng piano. Ay, kayo. Pabingo-bingo na lamang habang buhay. Kaya aga-aga naman yata ang chismisan niya na. Mukha yatang mahalagang bagay ang inyong pinag-uusapan. Wala naman. Ang amin namin pinag-uusapan ni Ering, mga pamangkin ni Chayong. Baka matutulungan ni Pura na maging US Navy. Matulungan? Kayo? Nino? Ni Pura nga. Ni Pura? Ay! Ipagbibili na itong bahay. O ano? Nagulat kayo ano ha? Chayong. Pues dapat ninyong malaman na malapit na kayong bumalik sa inyong pagiging palaboy. Ipagbibili na ni Pura ang bahay. Oh, di nakita nyo. Ay kayong maniwala sa akin. Yung babaeng tumingin ng bahay ng isang araw, yung tumingin ng tablet, yung sinasabi ng mga bayan. Kaya naman ipagbibili ito ni Pura. Gagawin daw museo. Eh sino naman magkaka-interest dito? Eh lumang-luma na, babagsak na nga. Yun daw ang uso ngayon, mga lumang bahay ginagawang museo. At hindi titigil si Pura hanggang hindi kayo napapaalis. Kaya maghanda-handa na kayo, magbalot-balot na kayo at malapit na kayong patalsikin. Paano ngayon yan? Isang tayo ngayon maghanap ng makikirahan. Tingnan mo nga naman, akala natin si Emilia ang tarantado, si Pura pala. Ano ba itong dalang? Goto po. Uy, gotong. Saan ito? Opo, Wala. talagang masarap Goto? yan. Ha? No, thank you. Tony. Jeng, goto. Mukhang masarap ito. Ito lang ho ba? Okay, ayos nila. Pura, punta ka. Manuling, pwede ba tayo mag-usap? Asya ka na, Tony. Jimmy, mari lang ha. Mari lang. Piso siya. Pura. Ikaw nang bahala magpasensya dito sa opisina ko, ha? Alam mo, ang gulo-gulo ngayon, eh. Tax election time. The beginning of the fiscal year. Ang sarap nito. Sige na. Thank you. Alam mo, hindi ko rin nagamit yung pagiging abogado ko. You know, it is small town, ha? Pero kahit pa paano, they made me the municipal treasurer. Siya nga pala, ano ba yung sasabihin mo sa akin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Manuling. Naparito ako tungkol sa bahay. Nabenta na yung lupa at yung bahay nakasanda. Alam ko. Nakahanda akong tumulong. Aba? Hinihintay ni Emilia yan. Hindi sa paraang gusto niya. May karapatan din ako sa bahay, Manuling. At ang gusto ko, ipagbili ang bahay. Meron akong kaibigan na gustong tumulong. At hindi na importante kung saan manggagaling ang pera. Pwedeng ako magbayad. Pero kailangan umalis muna kami, di ba? Eh, paano papa niyo? Malubha na si Papa, alam mo yan. Eh, paano si Emilia? Hindi ako ganong kababaw. Tignan mo. Walang nangyayari sa inyo dito. Bakit hindi kayo mangibang bayan? Sa Maynila kaya? Mabuti nang lumaki si Erlinda sa ibang lugar. Para meron siyang hinaharap. Mukhang huli na yata. May oras pa, Manuli. Walang huli sa buhay.
May katapusan ng lahat, hindi ba? Hindi yan ang gusto kong sabihin. Umalis akong dala-dala ang nakaraan. Akala mo ba madali yan? 20 taon na naging kabayaran ng isang pagkakamali. Gusto mo bang lumuhod ako sa'yo at tumingin ng kawat? Yung bang dahilan kung bakit nais mong ipagbili ang bahay? Hindi ako marunong gumante. Pag minsan ay naisip kong kung may araw ka, may araw din ako. O paano, Pura? Magpapaalam na kami, ha? Hindi na kami magtatagal. Asahan ka namin sa linggo, ha? Huwag mo kaming bibiguin. Mabuti naman pumayag ka maging special guest namin. Alam mo naman yung mga dating teachers na ka-classmate mo, gustong-gusto ka nang makita. O sige, darating ako. Asahan ka namin talaga. O paano, Manuling? O sige, salamat Sige, tutuloy na kami. Linda, paputihin mo yung pagbibenta ng balota, ha? Para Opo, manalo ma'am. ka. O, tutuloy na kami. Mr. Luciano, tayo na, ha? Salamat po. Salamat naman, po. bakit kayo aalis na yun? Naganda pa naman ako nakapunan. Ako, Emilia, salamat na lang. Alam mo namang malayo pa, uuwian namin, eh. Salamat na lamang, ho. Feliciano, dito na kayo magkapunan. Sa iba namang pagkakataon. O, paano? O, sige, ho. Good night. Good night. Good night. Oh, kumain na tayo. Sige, susunod na ako. Pura, baka naman maaari mong tulungan sa pagbebenta ng balota si Erlinda. Tiyak na matutuwa ang bata. Emilia, wala na nga kayong pera. Kung yun ba naman ay gamitin mo sa pag-aaral ng bata o sa anumang pangangailangan dito sa bahay, eh di nakabuti pa. Eh, minsan lamang naman yun eh. Isang malaking karangalan sa bata na makuha siyang kandidata. Karangalan. Mananalo dahil sa dami ng balotang naibenta. Yung ba karangalan? Pinaandar pera? Yun lang naman kung gusto mo siyang tulungan. Yun lang. Tutulong ako, Emilia, sa makakayanan ko. Sige, ihanda ko ng pagkain ng papa. Ang pagkain ng papa, kukunin ko na ho. Ayaw tumulong ni Pura sa pagbibenta ng balota. Eh, bakit daw? Wala daw tayong pera. Pagbibenta pa raw ng balota ay natupag natin. Gastusin na lang daw natin sa pag-aaral nito. Eh, kung sa bagay, tama siya. Kinampihan mo pa. Ang sabihin mo ay talagang kuripot. Ayaw magpawala ng pera. Kaya yumayaman yung tao eh. Kaya ikaw, wag kang aasa na tutulungan ka ni Pura. Wala kang mapapala sa kanya, ni isang kusing wala kang makukuha sa kanya. Ito na ang pagkain. Nasabi ko lang, Abe. Kakain ka na. Linda, bakit ho? Huwag mo kalilimutan sabihin sa tsapura mo. Yung tungkol sa affair sa linggo. Siya pa naman ang special guest. Hayaan niyo at sasabihin ko sa kanya. Pagkikumusta mo na lang ako sa kanya. Sabihin mo si Becky. Yung kaklase niya ng 4th year. Opo, ma'am. O, kumusta bang benta mo ng balota? Okay lang ho. O, pagbutihin mo, ha? Baka naman matalo ka pa niyan. Ba't hindi ka patulong sa tsapura mo? Balita ko eh, mayaman sa station eh. Sige ho. Oh, huwag mo kalilimutan, ha? Yo, alis na ho kami. Ano nga pala isusuot mo? Sabi ni Inay, ihiram daw niya ako sa Maynila. Eh di sigurado maganda yun. Kasi ang tiyanen ako sa Maynila, maraming anak. Lahat sila mahilig sa magagandang damit. Pepsi nga, dalawa.
Dad? Dalawa. Miguelo, ha? Oh, early. Pwede bang date? Lelang mo. Bumili ka muna ng balota. Napakamahal namang date niyan. Para date lang. Sabi sa akin, Cesar, na isama ka na rin sa sine eh. Uy, uy, uy! Iharap mo nga sa akin, Cesar, at kakalbuhin ko? Para sinabi ang totoo eh. Hindi kami sumasama sa pangit. At sino ang pangit? May tipo naman tayo, pare ah. Maligo muna kayo. Aba, 3 beses ako maligo sa isang araw. Yung itsura ninyo yan, hindi na kayo nahiyang manligaw? Huwag ka nga sabata-sabat dyan. Di man ikaw kinakausap pa. Oh no, Linda. Date lang. Eh, di-date niyo si Miss Ramos. Sino? Si matandang dalagang yun? Di na, uy! Huwag na, makulang pa kami. Ano? Tara, pare. O, paano, Linda? Thank you, ha? Anong thank you, ah? Bayaran niyo nga yung kinain mo, ha? Bayaran yun, huy! O, pare, bayaran mo daw. Tara. Boss, sigarilyo nga, oh. Malboro, ah. Kano? Piso lang. Hi. Bakit? Stress nyo ba ngayon? Hindi. Uwian na namin. Ah. Tingin posporo. Hindi ba kayo pupunta mamaya sa carnival? Ewan, hindi kami sigurado eh. O bakit naman? Mahigpit kasing nanay ko eh. Pambihira ka naman, oh. Hindi naman problema yun, eh. Di, pag natutulog na siya, at saka kayo pumunta ron, Naku, magagalit yun. ililibre ko kayo sa karnabal. Hindi na. May pera naman kami eh. Ikaw talaga, oh. Hindi na kailangan magbayad doon dahil kilala ko naman yung nagpapatakbo ng Ferris wheel, eh. Akong bahala sa inyo. Kung gusto nyo, eh, kahit na magdamag, eh, magsasawa kayo ron. Imbitahin mo kaya yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo kaya. Sabi mo sa kanila, libre. Hindi bali na lang. At sige, alis na kami. Ha? Sandali. Uy, uy, uy. Boss, ito na ang bayad ko. Patay sa kanila, ha? Sa'yo na, sukli. Sandali lang. Ano ba nagmamadali? Sandali lang. Saan ba ang tuloy nyo ngayon? Uwi na. Uuwi na? Eh, saan ba sa inyo? Diyan lang. Saan dyan? Yan sa malaking bahay, pagliko mo. Ah, yung malaking bahay dito, yung medyo may kalumana? Oo. Mayaman pala kayo, ha? Ah, hindi. Matanda na yung bahay na yun eh. Sa lolo ko pa yun. Ah, o paano, di hihintayin ko na lang kayo mamaya doon sa karnaval. Ewan, hindi kami sigurado eh. O, bakit naman? Eh, O sige, ganito na lang gawin natin. Ako na lang pupunta sa inyo mamaya. Naku, wag. Magagalit ang nanay ko. Yung pala naman, di ikaw nang bahalang gumawa ng paraan. Tutulungan mo ako magbenta ng balota, ha? Balota? Bakit? Kandidato siya. Sa makalawa na nga ang final counting eh. Ah, ganun ba? O sige, bibili ako, pero ikaw ang magdadala ng balota mamaya. Sige na. Ha? Bibili naman siya eh. Umayag ka na. Oo. Sige, na. titignan ko. Halika na, Oyet! Hintayin ko kayo mamaya, ha? Mabuti naman na tayo sipan mong bumalik dito, Pura. Dahil sinulatan nila ako, Father, at nagkasakit nga ang papa. Kumusta nga pala papa nyo? Nasa coma pa rin, Father. Talagang matanda na rin si Papa. Bira lang magkasakit yun eh. Bigla na lang nanghina ang katawan at ngayon eh, halos di makalakad at di mo makausap. Kumusta nyo na lang ako sa kanya? Sana gumaling siya. Sige, Father. Gusto na nga pala si Mario, yung dating nanliligaw sa'yo. Hindi na kami nagkita. Balita ko, may asawa na raw at mga anak. Nagtrabaho raw sa Cebu at ngayon ay nandito na. Natatandaan ko pa noong gabi-gabi pinupuntahan ka sa bahay at tinatawag ka sa bintana. Ang galit ni Papa at ni Emilia nang malamang nagkita kami ni Mario. Mabait naman siya, hindi ba? At natatandaan ko rin na masipag din. Mukhang may magandang kinabukasan. Naging drug salesman nga yun. At ngayon, supervisor na. Tingnan mo nga naman. Kaya ang tao, kahit mahirap, hindi dapat kutsain. At basta masipag, malayo ang nararating. Sayang hindi na kayo nagkita uli. Selma, paano ka nakakatagal dito? Hindi ko na iniisip yon. Basta't kayod na lang sa araw at pahinga naman sa gabi. Maliit lang ang sweldo ng sekretarya sa factory. Pero pwede na rin sa akin yon.
At tuwing Sabado at Linggo, nagkikita kami ni David. Alam ko na bigla ka nung banggitin ko si David. May asawa siya at anak. Pero, mabait naman siya sa akin. Hindi kami nag-aaway. Naisip ko, kung hindi nangyari sa akin ito, marahil ay mangyayari sa ibang babae. Hindi ba mahirap ang buhay nyo? Walang sariling lugar. Walang uuwi ang bahay. Biyahe na lamang ng biyahe. Okay lang nung una, pero 2 taon na rin ako nagtatrabaho rito eh. At walang nangyayari sa buhay ko. Siguro, natakasan ko na ang karnabal. Eh, anong mangyayari sa'yo? Bahala na. Kung may trabaho, may trabaho. Kung wala, wala. Ganyan talaga ako eh. Ako nga din eh, kung minsan naisip kong tumakas. Biruin mo, pagkatapos ng high school, yung mga kaklase ko, mag-aaral sa Maynila. Samantalang ako, dito lang. Wala kasi kaming pera eh. Eh, anong mangyayari sa akin dito? Hoy, Erlinda, halika na. Tayo na. Paano mamaya? Daanan mo na lamang ko sa bahay. Saan doon? Sa may hardin, hintayin kita. Mga anong oras? Mga alas 9. Sigurado yan, ha? Hintayin kita ron, ha? Oo. Ha? Oo. Talagang darating ka? Sige. O, sige. Ikaw naman ang tagal-tagal mo eh. Eh, paano Mamaya may mo, pinag-uusapan mahuli pa ka ng nanay kami? mo. Pati tuloy ako mapagalitan. Hindi Alam mo naman naman niya ang ako nanay mo, mahuhuli. sinusunod Paano niya nun. malalaman? O sige, bahala ka. Saan daw nagpunta? Umalis ho, nagpalit lang ng damit. Ba't hindi ko nakita? Siguro ho, nasa kusina kayo kanina. Sige ko na bahala dito, susundan ko ha? Anong oras na? Kanina pa tapos ang klase. Nagpenta po ako ng balota eh. Balota. Pareho kayo mag-aba. Layas! Sige, magbihis ka na. At huwag kang aalis ng bahay, ha? Susundan mo iyong ama. Sigurado lang, kabalit na naman yun. Kaya pa kita hinihintay. Akala ko hindi ka na darating. Si inay eh, hinintay ko pang makaalis. Sinundan ng itay sa kabaret. Ganun ba? Wag. Bakit? Baka may makakita sa atin eh. Pambihira ka naman. Ang layo ng bahay niyo rito. Hindi na siguro tayo makikita rito. Sino naman Teka muna. Ba't ka
pa nagpunta rito? Sige na naman, oh. Sige na. Na. Oh. Nakiusap lang ako dun sa karnabal sa isa sa mga kasamahan ko. Nagmamadali ako. Kailan makabalik agad ako. Sige na. Hmm. Hmm. Susunod, ha? Bigyan mo ako kahit na konti kahihiya, ha? Kapag ginawa mo sa akin, yung ginawa mo kanina, niwala ka sa akin, di lang sampat ang aabot sa'yo. Ako, bigyan mo ng kahiyan. Talaga ng anak mo. Kung kailan ka pa tumanda, doon ka pa nahilig sa mga mumurahing babae. Oy. Tahimik ako doon, ha? Eh, paano kita tahimik mga putang babae yun? Eh, binabayaran mo. Punyeta! Sige, subukan ka mag-isa mo. Isuka mo lahat ng mga duming nasakap mo doon. Huwag kang uminom kung hindi mo kaya. Tama. Lagi ka naman tama, eh. Lahat ng problema may solusyon. Iba nang galing sa Amerika, ano? Ang daming alam. Hindi katulad namin dito. Lahat tanga. Anong gusto mo? Kaawaan kita? Bakit? Marunong ka bang maawa? Akala ko ba kasing tigas ka ng bato? Alam mo ba kung bakit ako nagkakaganito? Dahil sa kinamumuhian ko ang buhay ko. Ang aking sarili. Hindi magandang tignan sa isang taong naawa sa sarili, Manuling. Magandang tignan. Yan lang bang alam mo? Sa tinagal-tagal mo sa Amerika. Yan lang ba nangyari sa'yo? Manhid ka nga. May lakas ka ng loob na sabihin ako'y manhid. Ikaw, Pura. Laging malakas ang loob. Laging ginagamit ang utak. Laging may sagot sa bawat tanong. Tama. Laging malakas ang loob. Laging may sagot sa bawat tanong. Ngunit nang pakasalan mo si Emilia, wala akong naisagot sa aking mga tanong. Ilang libong beses kong tinanong ang aking sarili. Bakit? Bakit mo pinakasalan si Emilia? Bakit hindi ako? Anong nangyari? Mga tanong na walang sagot. Ako ang nasaktan. Nakalimutan mo na ba? Umalis ako ng dahil sa'yo. Iniwan ko ang tanging taong nagbigay sa akin ng pagmamahal.
Si Papa. Tinis kong mawalay sa kanya ng 20 taon. Sinikap ko magkaroon ng sariling buhay. Sariling pamilya upang makalimot. Ngayon ay tapos na ang lahat. Ngayong makita kita, muli kong naalala ang aking mga tanong. Ilang ulit kong sinabi sa aking sarili, ayoko na. Ayoko na. Pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Ngayon ay tapos na ang lahat. Tama ka. Manhid nga ako. Kasing tigas ng bato. Ngunit mas manhid ka. Mas matigas. Dahil hindi mo binigyan ng halaga ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi mo naisip kung mabutit nagbalik ako. Ngayon ay iba na ang aking tanong. Ito ba ang lalaking pinag-aksayahan ko ng aking pagmamahal? Bakit kita minahal? Sabi ng mga kasama ko dito, palaos na ang karnabal. Walang pera dito. Walang mangyayari sa akin dito. Eh, di mas lalong walang mangyayari dito sa aming bayan. Ito na sigurong piyesta ang pinakamalaking okasyon. Kaya nga naiisip ko minsan, umalis na dito eh. Si Inay naman, ayaw kong pupuntahin sa Maynila. Magulo raw doon. Mahirap ang buhay. Pero mahirap na masarap. Sa malaking syudad gaya ng Maynila, maraming magagawa. Maraming sine, maraming mapapasyalan, maraming mabibili. Mga tindahan, 1,000 mga restaurant. Lahat ng bahay makikita mo sa Maynila. Masisiyahan ka ron. At saka, walang pakialam ang mga tao sa'yo. Magagawa mo ang gusto mo. Totoo. Eh di dapat pala doon ako. Dahil ayaw ko talagang maiwan dito. Para ano pa? Tatanda lang akong dalaga rito. Tignan mo si Inay. Noong una, bata pa siya. Talagang maganda. Sabi nga nila Chayo, ang daming lumiligaw sa Inay. Gusto niya noon na maging abogada. Tapos ngayon, ang bagsak niya, teacher lang ng piano. Sana pwede siyang maging tanyag na pianista, hindi ba? Eh ano ba ang gusto mo? Basta, gusto ko lang makaalis dito. Sabi nga ni Itay natatawa siya pag naririnig ako magsalita. Para kang nanay mo. Basta may gusto gawin, gagawin talaga. Alam mo, yan ang nagustuhan ko sa'yo eh. Marunong ka magdesisyon. Si Inay ngayon, laging mainitin ang ulo. Lagi na lamang ako napagbabalingan. Kaya nga, gusto ko na talagang tumakas eh. Ano kaya, Alex, kung sumama ako sa'yo sa karnabal? Pumayag ka kaya? Maski na anong gusto mong gawin, payag ako. Doming, ito na, kausapin mo na. Pura, pwede ka ba namin makausap? Tungkol sa ano, Doming? Tungkol sa... Ipagbibili nga ba ang bahay? Balitang-balita namin ipagbibili raw ang bahay eh. Hindi pa naman sigurado, Doming. Abay, kung pagbibili bahay, paano kami? Saan kami pupunta? Abay, kailangan malaman itong si Pepe. Abay, dapat.
Hindi na ninyo dapat abalahin Papa. Eh, gano'n na lang ba yun? Para kaming basurang itatapon-tapon. Hindi kayo pababayaan ni Emilia. Eh, paano namin naasahan si Emilia? Eh, kung tatuhin kami, ganun-ganun na lamang. Huwag na tayo magtalo, ano. Kung tutuusin, matagal na kayo dito sa bahay na ito. At yan ay sapat ng kabayaran sa inyo kung ano man ang pagkakautang ni Papa sa inyo. Pero wala akong alam na pagkakautang. Isa pa, Doming, noong una ikaw lang ang nakiusap na makikitira dito. Pagkatapos sumunod na yung kapatid mong byuda, pinsan mo, mga pamangkin at kung sino-sino pa. Hanggang sa maakaupahan na ninyo ang buong ibaba. Ang yabang magsalita. Akala mo, Anak lang naman sa labas yan eh. Ige, wag ko nang maririnig yan uli, ha? Naku, sorry ho, Chapura. Tinitignan ko lang ho eh. Hindi ka ba pumasok sa eskwela? Masakit ho ang ulo ko eh. Tinignan ko lang ho. Marami ho bang ganyan sa Amerika? Mas marami pa diyan. Pwede ho ba akong sumama doon? Bakit? Ayaw mo ba dito? Gusto ko hong umalis eh. Magtrabaho, mag-aral kaya. Makalis lang ako dito. Hayaan mo't babanggitin ko sa yung inay. Naku, wag ho. Pagagalitan ho ako nun eh. Kung ano-anong sasabihin nun. Hindi naman ho ako naiintindihan nun eh. Sa akin ho? Sa'yo na. Naku, salamat ho, Chapura. Ano yan? Saan galing to? Ibinigay po ni Chapura. Binigay. Hiningi mo siguro. Eh, Ikaw talaga, batang-bata ka pa, malandi ka, no? Maarte ka na, no, ha? Soli mo ito. Soli mo ito ngayon. binigay po sa... Ano binigay? Hiningi mo yan. Isoli mo yan. Soli mo! Binigay niya po sa akin eh. Binigay. Ibinigay ko sa kanya yan, Emilia. Hindi ko naman kailangan eh. Kahit na pura. Ayoko masanay ang aking anak sa kung ano-anong kalandian sa katawan. Kumari sana pura, sa susunod. Kung meron kayo bibigay sa kanya, sabihin mo muna sa akin, ha? Sorry mo.
and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. We are very happy tonight to have one of our most treasured citizens, isang ikinararangal na anak ng ating bayan, na nagbalik galing sa Amerika, si Pura Villaseñor, na ngayon ay Mrs. Pura Villasantos na. It is as if only yesterday, when she, as a student, was excelling in all her studies. Then, her teachers predicted a bright future for her. Now, she fulfilled a promise. Pura de los Santos, a successful businesswoman, a popular insurance agent and manager, someone who has carved a name for herself in America, is back with us tonight to crown our beauteous queen, Luella, to be assisted by our honorable mayor, Mr. Gaudencio Panquintic. Abay, kung pera ang kailangan mo, wala akong pera. Hindi pera, pero kailangan ko ang tulong ninyo. Pagkado, ano ka pa naman nag-electric fan ka pa eh? Pwede ka namang pumaypay kung ako nagtitiis dito sa pamaypay, ang mahal-mahal ngayon ng kuryente. Kausapin niyo sana si Emilia na umalis na sa bahay at lumipat sa ibang lugar. Nako, Pura, yang si Emilia ay bata pa, pero hindi mo na masaway. Ako, ayan, tignan mo ano nangyari sa buhay niya. Wala. Hindi ba honor student yan? Anong ginawa? Ginamit ang kanyang puso at hindi kanyang utak. Ayan, nagpakasal. O, ano nangyari sa kanya ngayon? Ay iwan sa bahay. Hindi nagtatrabaho. Nawala ng ambisyon. Bantayan mo yung butika, ha? Ay, naku, ewan ko ba dyan sa pamilyang yan? Kagaya ng manuling na yan. Kesyo, magiging abogado daw. Magiging mayor. Magiging gobernador. O, anong bagsak niya? Tresurero. At hindi pa yun naging tresurero, kundi dahil sa pool ng iyong papa. Ay, nako. Hindi ba nagbigay sa kanya ng trabaho sa Maynila? Ayaw naman doon. Kesyo magulo raw doon. Oh, ewan ko ba, ang buhay minsan nasa taas, minsan nasa baba. Ang problema sa mga yan ay hindi na yata aahon mula sa ibaba. Pwede pa naman siguro silang magpanibagong buhay, pero ang importante sa akin ay ang bahay. Ay, nako, edi ipagbili na kung ipagbibili. Ay, ano pa naman ang kwenta niyan, Pura? Kaluma-lumang bahay yan, kakalug-kalug na yan. Kuyang ama mo, nakinig lang sa akin nung araw, ay di hindi na nangyari yan. Sinasabi ko sa kanya, nag-ibain na yung bahay na yan, ang patayo ng bago at nang hindi nakakalog-kalog. Abay, tingnan mo, di kumakalog-kalog na yung lintik na bahay na yan. Kaya, kausapin niyo si Emilia at makikinig siya sa inyo. Kung nakinig lang yung ama mo sa akin noon, hindi na nangyari yan. Pura, lahat ng aking mga anak ay tapos sa kolehiyo, awa ng Diyos. At ako naman ay kahit papaano kumikita din naman. Tingnan mo, meron akong butika at itong parlor kumikita din naman. At ang aking bahay ay hindi kakalog-kalog dahil gawa sa simento. Ang sabi ko nga sa Tio Fermin mo, ang mga pader ay gawing lahat bato at dahil ang kahoy ay mahina. At ang mga gamit ko ay lahat nakabalot sa plastic at nang hindi masira. Tita Jo, ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na itong mga hairpin ay pulutin nyo dahil mahal ang mga bilihin ngayon? Ako, at ang mga gamit ay balutin sa plastic pagkatapos gamitin. O, at anong ginagawa nito mga rollers? Naku, pwede ba ilagay nyo to sa isang kahon? Naku, tingnan nyo nga ito. Anong gusto mong gawin ko? Ipaubaya sa'yo ang lahat? Ang bahay? Mabuti pa. Gusto mo lamang kaming palayasin. Gusto mo makaganti. At hanggang ngayon alam kong mahal mo pa rin si Manuling. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi, Emilia. Tanggapin mo na ang katotohanan, Pura. Nakalimutan mong ako ang minahal ni Manuling. Ako ang kanyang pinakasalan. Wala na siya sa iyong kapangyarihan. 20 taon na kami nagsasama. 20 taon sa impyerno. Tingnan mo ang sarili mo.
At tignan mo ang hitsura ni Manuling. Dapat mong malaman kung sino ka sa bahay na ito. Alam ko. Isang anak sa labas. Na inampun at inalagaan. Gusto mo akong tumanaw ng utang na loob? Magkano kailangan mo? 5,000? 10? Si Papa, siya lamang ang nagpakita sa akin ng kabutihang loob. Itinuring niya akong parang tunay na anak. Pero para sa inyong lahat, ako'y isang ampon. Nasubukan mo na ba magpalimos ng pagmamahal? Noon, ako'y nagpakumbaba at nagsawalang kibo. Namulat na lamang ako na wala sa akin ang lahat. Ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Sa tingin mo ba'y kaya mo pang gawin sa akin ito? Bakit hindi mo subukan, Pura? Subukan mo. At nang makita mo muli ang tibay ng tunay na anak, ang akin ay akin. Pura. Ibig sana kitang makausap. Dapat mong maintindihan ang kalagayan ni Emilia. Umalis ka. Naiwan siya dito. Nakagawin ka niya sa akin. Ang pinakasalan mo siya. Naisip ba niya ako? Naisip mo ba ako? Ang aking pakiramdam. Nakalipas na yung Pura. Tama, hindi na kailangang maulit. Minahal kita, Manuling. Alam mo yan. Ang tanging pagkakamali ko hindi ko pinaglaban ito. Hindi ko pinaglaban ang puso. Patawarin mo ako, Pura. Mabuti pa umalis ka na. Tulungan mo ako, Papa. Anong kasalanan ko? Anong nagawa ko? Anong pagkukulang ko? Sabihin mo sa akin, Papa.
Mahal kita, Papa. Bakit? Kahit anong gawin kong pagsisilbi sa'yo, ay hindi mo ako mahalin katulad ng pagmamahal mo kay Pura. Bakit, Papa? Bakit? Sabihin mo sa akin. Bakit? Sige! Sayang! Sorry! Kaliya ka na! Wala na si Pepe. Anong ginagawa mo? Nililigpit ko lamang itong mga gamit ni Papa. Para pagdating ng oras, madaling sunugin. Kesa mapunta lamang kung kani-kanino. Mabuti na yung handa. Ba't di mo muna kausapin si Ate Pura? Para ano pa? Alis din naman yung pag namatay ang Papa. Yan lang bang gusto mo? Ang umalis kaming lahat dito? Selma, hindi siya kapamilya. At ako? Wala akong sinabi. Wala. Dahil nakakatulong ako, kaya tahimik ka lang. Matagal ka na namin pinatawad ni Papa. Hindi ko kailangan ng iyong tawad. 5 taon. 5 taon ako hindi nakatuntun sa bahay na ito. Si Damid ay may asawa. At ikaw naman, Selma. Isang kabit, kalunya, kinakasama. Hindi ka ba nahihiya nun? Nung magkasakit ang papa at kailangan mo ang pera, nahiya ka ba? Humingi ka sa akin ng pera pero hindi kita tinanggihan. Kahit ngayon, tuwing mangangailangan ka, sa akin ka tumatakbo. Huwag ka na magtanga-tangahan, ate. Alam mo na ang perang ibinigay ko sa iyo noon at ibinibigay ko sa iyo tuwing mangangailangan ka ay nanggagaling ka, David. Pag kailangan mo ang pera, hindi ako kabit. At ngayon, ako pa ang masama. Hindi sa lahat ng bagay tama ka. Anak rin ako. Bahay ko rin ito. Tumigil ka! Pasalamat ka. At nakatungtong kang muli sa bahay na ito. Ang pangangailangan ko ng pera ay may dahilan. Ang pagiging kabit mo ay wala. Saka galing? Saka galing? Gabing-gabi na. Malubhan ang lolo mo kung saan ka pa naglalayas. At sa kusina ka pa dumadaan. Akala ko natutulog ka. Balansi ka talaga, no, ha? Pinuntahan ko lang ang kaklase ko. Kaklase? Sabi sa akin ni Chayo, gabi-gabi ka daw nasa karnabal. At nagdala ka pa ng lalaki sardin. Sino yon? Inay, gabi na ho eh. Aba, ang sagutin mo, tinatanong ko sa'yo. Pagod na ho ako, inay eh. At huwag ka magmamaan, ha? Anong ginagawa ng lalaki niya sardin? Ha? Anong ginagawa niyang dalawa? Sumagot ka! Sumagot ka! Sumagot ka sa akin! Inay, huwag niyo akong pilitin magsinungaling, inay. Aba, totoo nga, no? At nakipagtagpo ka nga, ano, ha? Sino? Sino ang lalaking yun? Sumagot ka. Sino ang lalaking yun? Sumagot ka!
sumagot ka sa akin! Sino ang lalaki yun? Sagutin mo ko! Malandi ka! Sino? Sino ang lalaki yun? Sino? Huwag kang makiramdama ng sabi! May sakitan pa ba? Lagi na lang ako nakikita niya. Lalayas ako! Lalayas ako! Huwag ka magsalita ng ganyan. Tahan na. Tama na. Sana kayo sa aking ina. Ate Pura!
Huwag ngayon. Bakit? Nakaburo lang lolo eh. Baka may makakita sa atin. Ano ba naman ang diferensya noon? Eh, aalis na ako bukas eh. Sasama ako sa'yo, Alex. Sasama ako sa'yo. Ano naman ang gagawin mo sa Maynila? Kahit ano, kailangan makaalis ako dito. Juan hindi rin man ako siguradong sa Maynila ang tuloy ko eh. Maring sa Bicol o sa Mindanao. Juan, sawa na ako sa buhay karnabal eh. Ganyan talaga ako. Palaboy-laboy. Saka kung saan mapadpad ng hangin. Doon ako. Saka, baka hindi ka makadagal sa akin eh. Hindi, kaya ko. Isama mo ako kahit saan. Sige na, Alex. Hindi ako makakagulo sa'yo. Pinangangako ko. Paano ang mga gamit mo? Nakahanda na. Kukunin ko na lang. Oh, sige. Hintayin kita rito mamaya. Huwag kang aalis, ha? Sinabi ko na naman sa'yo, hintayin kita rito eh. Ikaw naman doon eh. Ano ba iniintay mo? Bukas na ako babalik sa aga. Baka may kailangan ko Linda ba? Hindi ko alam. Manuling. Linda. Sino? Linda. Paano mahal ko? Baka nandiyan sa may kusina.
Sige! Habulin ninyo! Tumawag kayo ng pulis! Pakulong ninyo yan! Walang hiyaw yan! Tumawag kayo ng pulis! Habulin! Sige! Tumawag kayo ng pulis! Tumawag kayo ng pulis! Habulin niyo siya! Habulin niyo siya! Habulin niyo siya! Tumawag kayo ng pulis! Habulin ninyo! Habulin ninyo! Kajik! Halika! Halika sa taas! Hindi ka mapigilan pa! Tama na! Ikaw! Ikaw ay nakalanan ng lahat! Sinusunod mo ang aking anak. Kung ano tuloy ka demonyo ka na pumasok sa ulo ng anak ko! Kaya tuloy nagkasungay ang walang hiya! Emilia, igalang mo, Papa. Matakas mong kunin sa akin ng lahat? Ang pagmamahal ni Papa, ni Manuling, at ngayon ang aking anak! Pati ang bahay na ito! Lumayas ka! Lumayas ka! Huwag kang makialam. Ito'y bahay ko. Wala kang karapatan dito. Alam ng buong bayan kung sino ka. Anak sa labas, sa isang kung sino kasama. Pinagtatawanan ka ng buong bayan. Hindi mo ba alam? Wala kang karapatang kalagkarin ang putik mo sa bahay ko! Ang taas mong magsalita. Bakit? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Marumi ka pa sa putika. Sino bang nangagaw? Ikaw! Nobyo ko si Manuling nang siya'y pikutin mo. Wala kang narinig sa akin. Ngunit gabi at araw, ako'y nagdasal. Na sana'y maghirap ka. Magdusa. Madama ang nadama ko. Naghintay ako. Ngayon, naghihirap ka. Tuwang-tuwa ako. Sa wakas, nabigyan din ako ng katarungan. Ha! Lumabas din! Lumabas din ang natural. Nakita na niyo? Nakita na niyo? Akala mo kung sinong martir? Babalik dito? At kunwari aayusin ang bahay, ang lupa? Ha? Pwede! Tama ako! Gusto mo lamang gumante. Alam mo kahit na kailan, ay wala kang karapatang tumuntong sa bahay na ito, tulad ng ina mo. Hanggang bakod ka lamang. Hanggang bakod! Putik! Putik! Tulad ng ina mo! Tama na, sabi! Lumayas ka! Ano Tama na! Emilia! Tama na! O, Salma, dito ka na kumain. Sa bahay na lang siguro. Hihintayin ako eh. Ah, ganun ba? Oo. Arlinda, ikaw nang bahala maghanda ng hapunan, ha? At si Mila maglilinis-linis pa rito, ha? O, sige, ha? Tuloy ka na ba sa Makalawa? Oo. Anong oras ang flight mo? Sa gabi. Pero kailangan kong umalis na maaga-aga dahil marami akong aasikasuhin sa Maynila. Hindi ka ba talaga magpapalipas ng kahit ilang araw man lang? Talagang kailangan ko nang umalis. Thelma, tungkol kagabi. Naiintindihan ko. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Salamat. O sige, alis na ako. Babalik na lang ako bukas. Bye. Sa'yo na ang bahay na ito, Emilia. Alam ko. Ang bahay nito ang tanging may iiwan sa akin. Alam kong karapatan ng pagmamahal ang pag-uusapan. Wala ako nito.
Ikaw ang minahal ni Papa. Ikaw ang minahal ni Manuling. Ikaw ang minahal ng aking anak. Dalawampung taon ako nagtiis. Nag-alaga sa Papa. Gabit araw walang magtol. Kung sarili ko lamang aking isipin, matagal na akong umalis dito. Ngunit naiwan ako mag-isa. Dalawampung taon, Pura. Ngayong nagising ako, nagdaan ang kinabukasan. Wala akong lakas na pigilin ito. Kailanman na hindi ko nakuha ang pagmamahal ni Papa, ni Manuling, ni Erlinda. Anong kasalanan ko, Pura? Wala, Emilia. Hindi kasalanan. Kapwa tayo naging makitid ang pangunawa. Naging mapag-imbot. Nagtanim ng galit. Gustong gumanti. Dahil kapwa tayo nagawa ng pagmamahal. Sinikap kong maging bahagi ninyo. Ngunit hindi ninyo ako binigyan ng karapatan. Sinikap mo rin maging bahagi ng pagmamahal ni Papa, ni Manuling, at ni Erlinda. Ang pagmamahal ay kusang ibinibigay. Ng buong puso, Emilia. Walang halong pamimilit. At walang pag-aalinlangan. Alagaan mo sarili mo, Thelma. Magpapakabait ka, ha? Aalis na ako, Manuling.